Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back mga kabarangay at sabay-sabay na naman po tayong mag-aaral at palalim ng palalim ang ating mga subjects mga kabarangay. Bago po ang lahat, ito pong pinag-aaralan natin ay para sa kapakanan nating lahat upang mas mapabuti pa natin ang serbisyong barangay na hinihingi ng mamamayang Pilipino. Tama ka, SK May. Hinihingi yan ng bawat Pilipino. At kung hindi maibigay, isa lang ibig sabihin, kulang. Kaya dito sa barangay tayo ay naniniwala kami na lamang ang may alam. Kaya tayo'y mag-aral na muli. Umpisahan natin sa isang matinding tanong para sa ating mga kabarangay. Okay, SK May, ang dami nitong nagpapadala ng sulat sa atin at minsan kahit nakakasalubong tayo ng taong bayan, ay bigla na lang nagtatanong. Okay, kung ikaw ay inapi ni Kapitan o ni Kagawad, saan ka pupunta? Yun ang pinakamadaling question na mahirap sagutin. Ikaw ay sinuntok ni Kapitan, nag-land grab si Kapitan, si Kagawad hindi ginawa ang kanyang serbisyo, dereliction of duty, abuse of authority, lahat-lahat na, even administrative cases. Saan pupunta ang taong bayan? Okay. Ito, nag-uusap ho tayo, yung practical lang ha. O, hindi na ho ako magpapaikot-ikot. Sapagkat pag ako nag-abogado, salita dito, letter of the law, according to the local government code, blah, blah, blah. Eh, hindi naman yun ang totoong nangyayari po. At alam nyo po yan, mga kababayan, mga kabarangay, hindi po yun ang totoong nangyayari. So, halimbawa, sa isang liblib na probinsya, si Kapitan may ginawang kasalanan sa inyo. Nasa tingin nyo kayo'y naapi. Ano ngayon ang gagawin ninyo? Okay. Saan kayo lalapit? Una, lalapit kayo sa Committee on Ethics o kaya sa konseho ninyo, Barangay Council, para ireklamo ang kapitan. O di kaya kasuhan nyo si Kapitan sa sarili niyang barangay sa Lupon. Ang tanong, may mangyayari ba? Okay, alam nyo na ang sagot. Wala. Sino ba namang kagawad papalag dyan sa kapitan? Eh, siya ang kapitan. Mga Lupon, appointed ng kapitan. Paano nga? Sige nga. Magkakakilala sila sa politika, magkakasama sila. Okay. Ang next step, pupunta kayo sa sangguniang bayan o munisipyo ninyo para maghain ng reklamo against the kapitan or di kagawad. Sa council, kasi meron din silang ethics committee at sila magdidisiplina sa mas mababang kapulungan. Ang mas mababang kapulungan ay barangay. At yan po ang lalapitan yung sangguniang bayan. Sila ho ang mas mataas sa city or municipal government. May mangyayari ba? Eh naku naman, paano may mangyayari? Tao ni Mayor si Kap, tao ni Konsihal si Kagawad. Sila nag-uusap at nag-i-strategize kung paano sila may elect. So paano nyo masasabi o paano kayo makakakuha ng kustisya? Eh manok-manok system sa ating bayan. So kahit maghain kayo reklamo, upuan yan. Saan kayo nakakita na nasuspend? Saan? Saan? Okay, lalapit ka kay congressman. Hindi ba ikaw si congressman dyan? Masyadong mapolitika para sa kanya. Okay, eto na. Pupunta ka ngayon sa Department of Interior and Local Government, DILG branch. Sa inyong branch, sa inyong probinsya. Okay? May mangyayari ba? Nako, ewan ko lang. Wala pang napapasuspend ang DILG sapagkat magkakilala rin sila. Ang mga DILG officials, taga dyan din ho sa probinsya ninyo. Yung mga regional directors, kilala ni Mayor, kilala ni Gob, kilala ni Congressman. So, ang taong bayan, walang malapitan. Except, of course, dumiretso kayo sa ombudsman. Kasi ang ombudsman, by virtue of their office, by virtue of their duties and responsibilities, hindi sila nakikihalibilo dyan sa mga yan. Ang tanging trabaho nila is to prosecute. Kaya kung ako sa inyo, didiretso ako sa ombudsman. Yan ang magiging piskal para maghain ng
order o maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Ano ang kailangan yung requirements pag pumunta kayo ng ombudsman? Ayan, pakinggan natin si SK May sapagkat importante are. Opo, isa-isahin po natin ang mga requirements po para sa paghahain ng kaso sa ombudsman. Unang-una na po dyan ay ang verified complaint affidavit. At naglalaman po ito ng number of named respondents plus 4 additional copies. At least 2 po dito ay dapat originally signed complaint affidavits. Pangalawa po, supporting documents and evidence if applicable. Naglalaman din po yan ng number of named respondents plus 4 additional copies pa rin po. At ang pangatlo, verified certificate of non-forum shopping or CNFS at least 2 original copies po. Ayan po, nakikita ninyo sa mga screens ninyo ha. Pwede niyo yung anong tawag dito? Screenshot po Screenshot. nila, opo. Oo, yan ang mga kailangan. Kaya ako po sinasabing dumiretso na kayo sa ombudsman dahil napag-usapan natin yung politika sa baba. Wala ho talaga tayong malalapitan. Okay, kahit halimbawa ako si Kagawad Butch, may ginawa sa akin si kapitan o ginawa sa akin si congressman o maliit lang ho ang circle ng politika. Hindi ho magtatalo-talo yung mga yan. In fact, magkakakampi yung mga yan. Dahil pag magkakakampi at kanya-kanya labo-labo at pinagsama-sama nila mga tao nila, hawak nila, sila-sila din ang mananalo. Kaya wala ho kayong malalapitan. Except ang ombudsman. Okay. Isa-isahin natin, Opo. SK May. Unang-una po dyan yung verified complaint affidavit. Ano po ba ito at ano po ba ang dapat nilang ilagay dito sa affidavit na ito? Okay, ang affidavit, para ka lang pumunta sa police, yan yung statement mo. Oo. Kahit nakasulatan in Tagalog o kahit na verbal, pupunta ka doon, may magsusulat pa sa'yo. Ako po si Butch Serrano, nirereklamo ko ang si Kagawad ganito sapagkat ako po yung sinuntok, ganyan-ganyan, o kaya meron siyang ginawa, nagnakaw, bla bla bla, maganyan. Yun po ang complaint. Hindi aakto ang ombudsman pag wala kayong complaint. Kasi kinakailangan ng papeles dahil hindi pwedeng sabihin ng ombudsman, oy, Kagawad Butch Serrano, may nagreklamo sa'yo. Akin na, nasaan yung reklamo? Ay, wala, hindi. Pumunta lang kami doon. May pumunta lang. Hindi pwede yung ganun. Kasi it gives justice na rin doon sa mga the right to confrontation. Kung ako nireklamo nyo, I have the right to confront my accuser. So, kinakailangan yung maghain ng complaint. Okay? Number of nandun yung respondent. Tapos, Kailangan po ng at least, 4 na copies. yes, and signed. Duly signed Yes. ng complainant. Okay. Okay po. Ang kasunod naman po, Kags Butch, ito po na mahirap po talagang kunin ito. ito Dahil po, mahirap to. supporting documents and evidence. Paano po ang proseso nito, Kags Butch? Okay, nasa ombudsman ka na, no? Naghain ka na ng complaint. Ang complaint mo nagnanakaw ng pera sa bayan, ang isang opisyal. Okay. Pagdating mo doon at wala kang ebidensya, sasabihin sa'yo ng ombudsman, nasa ng ebidensya, wala kang resibo, wala kang verbal recording, wala kang man lang sa text, wala lahat, wala pinirmahan yung kapitan o kagawad, mababasura yan. Wala kang ebidensya Oo. Not unless may malakas ang circumstantial evidence na hindi natin pag-uusapan ngayon, mag-iimbita tayo ng abogado minsan, just to talk about yung mga circumstantial evidence na yan. Pero not unless na masyadong malakas at kilalang kilala yung tao na yun na isang magnanakaw, mababasura yan. Magpa-file ka lang, oo, tatanggapin. Pero may mangyayari ba? Kaya ang dami nagtatanong SK May, nag-file ako wala naman nangyari. Nabinbin lang po. Wala nga mangyayari. Alam nga namang pupunta ang ombudsman sa isang liblib na lugar tapos bigla na nang magtatanong doon. Okay na. Dapat nga sana ganun, pero dapat kahit pa paano may ebidensya para umandar yung kaso. Oops, sasabihin ng ombudsman, teka muna, mukhang meron to. Patawag na nga si ganito. Yan. And kung tutuusin po, ito po, sa tingin ko, isa po ito sa mga pinaka-importante dahil po, yan po yung magdadala ng kaso. Kung ito po ba ay mananalo o hindi, depende pa rin po dahil nga po, napag-usapan natin, may politika pa rin pong involved dyan. At ito naman po, pangatlo, ay ang Verified Certificate of Non-Forum Shopping or CNFS. Ano naman po ito, Kags? Okay. Maraming salamat, SK May. Babalikan ko sinabi ni SK May, maganda kasi yung kanyang punto na baka marami kasing napupolitika dyan. Tama yun.
galit ka sa kapitan, di mga leader nung di pa-file mo sa ombudsman, damihan mo yung kaso, nagkawindang-windang na yung kapitan o yung kagawad o yung mayor, hindi na makapagkampanya na maayos sa dami ng kaso. Yan din ang iniingatan. Kaya, alam mo, pagka politika, madali yan eh. File ng kaso, pero walang ebidensya. Opo. Ang problema nyon, attend ng hearing. Yung kapitan, kapitana, kagawad, attend ng hearing ay nawawala sa wisyo ng kanilang pagtatrabaho. So yung next na tanong, ano naman daw ang verified certificate of non-forum shopping? Ang forum shopping, halimbawa pupunta ako sa isang korte, okay? Maghahain ako ng corruption case laban kay kapitan o kay kagawad. Pero naghahain din ako dito sa ombudsman. Naghahain din ako sa Sandigan Bayan. Naghahain din ako sa ganito. Nagfo-forum shopping ka at kung ano-ano mga kaso ang mga binabanggit mo. Ayun, parang phishing yun. Nagfo-forum shopping ka. Nagsha-shop ka na kung sinong makikinig sa'yo para si kapitan o si kagawad ay makasuhan. Yun ang forum shopping. Lahat nilalapitan mo para magkaroon ka ng kaso na wala naman. Opo. Ayun yun. Wala naman kasing probable cause or circumstantial evidence or hard evidence. Pero nagpo-forum shopping ka kung ano-ano nilalapitan mo. Kung sino-sinong kote nilalapitan mo. Samantalang sinabi na ng kote na yun na wala kang ebidensya, sorry. Oo. Sasabihin sa'yo ng ombudsman, wala kang ebidensya, okay, draft na natin yung kaso. Pumunta ka pa rin, bumalik ka na naman. O pumunta ka pa rin sa isang korte, o dumiretso ka sa ganito na korte. Nagpo-forum shopping ka yun. Bawal po yun. Pero hindi ka naman pakukulong. Pero under the law, walang mangyayari sa kaso mo kung ikaw ay nagpo-forum shopping. Kaya nakalagay dito, supporting documents, verified certificate pala of non-forum shopping, ibig sabihin, sa ombudsman ka lang nag-file ng complaint. At kumpleto ang iyong mga dokumento. Ito pong CNFS na ito, Kags Butch, saan po makakakuha ng certificate na ganito ang ating mga kabarangay? Bibigyan po kayo ng ganon, CNFS, mismo sa ombudsman. Opo. Kumbaga para kang sumumpa na hindi ako kung saan-saan nagpunta. Okay po. Maraming salamat, Kags Butch. At sana po mga kabarangay ay malinaw po sa inyo ang mga requirements na ito para po sa ombudsman. Ito naman po, ano naman daw po ang Sandigan Bayan? The Sandigan Bayan is a special court of justice established to try and decide criminal and civil cases against government officials and employees, including those in government-owned or controlled corporations, accused of graft and corruption and other offenses committed in relation to the office. Ibig sabihin, ito po ang korte ng mga government officials. Ang Sandigan Bayan ang magsasabi kung sila po ang nagkasala o hindi. Thank you very much, SK Mai. Siguro kailangan pa natin na medyo ihambiling o i-compare. Magkaroon tayo ng analogy. Pagpunta nyo sa ombudsman, halimbawa, naghain kayo ng complaint kay Kagawad Butch Serrano, halimbawa. Iimbestigahan yan ng ombudsman. Pero hindi magdidesisyon ng ombudsman dyan. Sila lang ang maghahanap ng probable cause o mga ebidensya na kanilang makukuha sa inyo at pag-aaralan nila. Pag merong legal basis, sinabi ng ombudsman, oops, mukha nga nagkasala si Kagawad Butch. Sila ang magfa-file ng kaso sa Sandigan Bayan. So, ibig sabihin, ang ombudsman tumatayong abogado natin. Sila ang piskal na magsasabing, okay, meron kang kaso. Maganda tong paghahain ng ebidensya mo. Kasuhan natin sa Sandigan Bayan. Pagdating sa Sandigan Bayan, ang ombudsman na magsasabi at magsasalita sa harapan ng Sandigan Bayan na itong taong ito ay nagkasala. Sino magdidesisyon? Kung nagkasala nga, sino ang magwe-weigh ng mga ebidensya? Sino ang mag-aaral ng kaso at saka ang magpapatawag ng tao na para yung right to confrontation tsaka right to appear before a court? Yun po ang Sandigan Bayan. Patatawag na ho. And then, dun sasabihin kung
Doon magkakaroon ng investigasyon, arguments, abogado sa abogado na yon, at ang magdidesisyon ng lahat kung ang isang government official ay nagkasala ay ang Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, ang korte ng mga public officials ng gobyerno. Pwede nyo kasuhan, halimbawa, criminal case sa regular courts of law. Opo. Pero when it comes to duties, functions, halimbawa, dereliction of duty, natutulog, kinasuhan, or nagnakaw, pero pwede sa regular courts of law yun, criminal case ang pagnanakaw. Halimbawa, administrative case, hindi nagbigay ng mga certificate of, yung pinipirmahan sa, sorry ha, Holy Week yung nasa isip. Opo. Oo, yung mga, barangay clearance na mga ganyan, hindi nagbibigay dahil sa politika, pwede nyo kasuhan niya, administrative case. Abuse of authority, naninigaw si kapitan o nanuntok. Pwede yan, lahat yan sa Sandigan Bayan. Any case that involves government employees and officials, Sandigan Bayan ang nag-hear. Sila ang nagko-conduct ng hearing yan. Bonus question. Opo. Tumatanggap ba ng anonymous complaints ang ombudsman? Halimbawa, itatawag ko lang sa 888 o di kaya sa oy, wag niyo nang sabihin pangalan ko ha. Under the law, bawal po 'yon kasi under the Constitution, halimbawa kinireklamo mo ko, everyone has the right to confront the accuser. Pagka natanggal ho yung prinsipyo na yon, kawawa naman. Lahat na lang magko-complain sa akin. O kay SK May, o kaya kay Kapitan ganito, na, sige, may tatawag lang naman. Okay. Hindi pwede, kailangan magkita-kita tayo sa hukuman. At doon tayo maglalaban kung ako ba ay nagkasala o hindi. Pero again, yung circumstantial evidence, pwera lang daw kumalakas. Pero kinakailangan din i-prove yung circumstantial evidence na yun. Magkakaroon tayo ng abogadong mga bisita dahil dyan. Happy to announce muna ako, SK May. Go po. Bago po tayo tuluyang matapos din sa ating pong programa, sa darating po mga linggo, para naman po na hindi masabi na kami ni SK May lagi ang sumasagot ng mga inyong mga tanong, magkakaroon ho kami ng mga guests. Opo. Ang guest po namin, mga batikang abogado at isang judge na napakaganda. Si Attorney Al Jumrani, mag-guest po sa amin para pag-usapan ang procedure in filing a complaint. Okay? Si Judge Jing Uyenko Nolasco, pag-uusapan ng legal ethics for public officials at ito mga lupon makinig kayo, katarungang pambarangay. Importante yan. Silang dalawa po ay mga co-host dito sa GNN ng People's Court. Opo. Magagaling po ng mga abogado at judge po yan. And lastly, dahil malapit na ang barangay election, malayo pa naman pero ang bilis yan Opo. Magkakaroon tayo sa wakas ng isang COMELEC officer, election officer ng Pasig, pinakamataas na election officer ng Pasig na magdi-discuss tungkol sa BSKE elections at ano ba tong interpretasyon natin sa election laws. Bawal ba to? Maganda na kayo sa mga tanong ninyo. Bawal ba? Electioneering ba to? At magbato rin kayo ng mga picture at saka ng mga video kung sino nag-electioneering dyan ng maaga, pasasagot natin sa election law na yun. Nang may mahuli naman silang isa. Opo. At baka may mga katanungan din po kayo na nais po ninyo itanong kay Attorney Al or kay Judge Jing. Dahil Yes. po ipapaabot po natin yan pagdating po nila dito. At napaka-exciting po, sigurado, napakadami po nating matututunan sa kanila. And Kags Butch, dahil nga po mag-Holy Week na po, ano po ang mensahe po natin para sa ating mga kabarangay? Ang mensahe ko lang, huwag tayong makalimot sa ating Panginoon ngayong Holy Week. It's a time for reflection, tsaka it's a time for family na rin. I'm sure a lot of you will be vacationing in the provinces. Mag-ingat-ingat kayo, hindi po masama yan. And it's also a time for enjoyment. Dahil darating ang Easter at yan po yung kaligayahan na madadama ng mga buong Kristiyano sa Pilipinas. I just wish you well. Magpakabait po tayo and mag-enjoy kasama ang ating po mga pamilya. Yes po. At sana po mga kabarangay ay mag-iingat po tayo. Lagi po natin yan pinaalala ngayon pong darating na Holy Week and may you have a peaceful and blessed week po.
po. At mga kabarangay, maraming salamat po sa panonood ng isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sa ngalan po ng ating pambansang kagawad Butch Serrano, ako po muli ang inyong SK Mai Salazar. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Dito lang Sa barangay tayo.